Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Umabot sa 74% ang cash utilization rate ng mga ahensya ng gobyerno sa unang 10 buwan ng taong hanggang Oktubre. Inulat ng Department of Budget and Management o DBM na ang national government, lokal na pamahalaan at mga government-owned and controlled corporations o GOCCs ay nagamit na ang 3.39 na trilyong piso ng 3.6 na trilyong pisong halaga ng Notices of Cash Allocations o NCAs sa katapusan ng Oktubre. Lumalabas na ang hindi pa nagagamit na NCAs ay nagkakahalaga ng 200.5 bilyong piso. Ang NCA utilization rate ay nasa kaparehong bili ng 74% nitong nakalipas na taon. Ang NCAs ay isang quarterly disbursement authority na ini-issue ng DBM sa mga ahensya para payagan silang makapag-withdraw ng pondo mula sa Bureau of the Treasury na gagamitin nila para sa kanilang pangangailangan. Sa katapusan ng Oktubre, ginamit ng mga line departments ang 72% ng kanilang allotment na katumbas ng 2.46 na trilyong piso mula sa na-issue na NCAs na 2.67 trilyong piso. Sa 10 buwan hanggang Oktubre, ang Commission on Audit lamang ang kaisa-isang departamento na nagamit ang 100% ng kanilang budget. Samantala, ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang may pinakamababang utilization rate na 35%. Una nang iniulat ng DBM na nailabas na nila ang 75.8% ng 2023 national budget nitong katapusan ng Oktubre, katumbas sa 5.274 na trilyong piso sa adjusted na 5.529 na trilyong pisong 2023 spending plan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang opisyalis ng National Economic and Development Authority o NEDA ang nagsabi na may panukalang Executive Order o EO na layunin na pamadiliin ang pagproseso ng mga requirements para sa Infrastructure Flagship Projects o IFPs na matatapos na bago matapos ang taon. Sinabi ni NEDA Undersecretary Joseph Capuno na ang panukalang EO ay nasa Office of the President na para sa huling pagsusuri at inaasahan na malapit na itong ilabas. Dagdag ni Capuno na ang ideya sa EO ay para mapabilis ang approval ng mga proyekto na dumaan na sa NEDA board at kasama na sa IFPs. Noong Setyembre, unang inanunsyo ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang draft EO na layuning paganahin ang mabilis na pagproseso ng lisensya, clearances, permits, certifications at authorizations para sa mga IFPs. Sinabi pa ni Capuno na layunin din nito na matanggal ang pagkakaantala ng pagpapatupad ng mga proyektong ito. Sa kasalukuyan, mayroong 177 proyekto sa ilalim ng IFP ng gobyerno na nagkakahalaga ng 8.7 trilyong piso. Karamihan sa mga proyekto ay kabilang sa physical connectivity sa 122, sinundan ito ng mga kinalaman sa water resources sa 44 at agrikultura sa 15. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang produksyon ng baboy at itlog sa ikatlong quarter ng taon. Sa isang ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang produksyon ng baboy ay tumaas ng 3.3% mula sa kaparehong panahon ng nakalipas na taon sa 450.9 metriko tonelada kapag pinagbasihan sa timbang ng buhay na baboy.
Ang Central Visayas ay may pinakamaraming produksyon sa 67.66 na libong metriko tonelada, kasunod ang Calabarzon na may 50.81 libong metriko tonelada, Northern Mindanao na may 54.5 libong metriko tonelada, Central Luzon 46.16 na libong metriko tonelada at ang Davao Region na may 36.16 na libong metriko tonelada. Inulat naman ng Central Luzon na nadoble ang kanilang produksyon sa baboy kumpara sa nakaraang taon. Ang rehiyon na nabanggit ay bumubuo ng 58.6% ng buong produksyon ng baboy sa bansa. Sinabi naman ng PSA na bumaba naman ang inventaryo sa pangkalahatan ay bumaba ng 2.1% kung saan mayroong 10.86 na milyong ulo ng baboy hanggang sa katapusan ng Setyembre. Ang mga maliliit na babuyan ang bumuo ng 67.5% ng kabuang produksyon, 29.2% sa commercial at ang natitirang 3.3% ay sa mga semi-commercial farms. Ang karaniwang farm gate price ng mga kinatay na baboy ay bumagsak sa 6.1% kumpara sa taong 2022 sa 163 piso at 34 na sentimo kada kilo. Samantala, inulat din ng PSA na nadagdagan ng 4.7% ang produksyon ng itlog sa 185.26 na libong metriko tonelada kumpara sa nakalipas na taon. Ang Calabarzon ang may pinakamaraming produksyon ng itlog sa 58.53 libong metriko tonelada o 31.6% sa kabuuang produksyon ng bansa. Sinundan ito ng Central Luzon sa 34.11 libong metriko tonelada, Northern Mindanao sa 20.14 na libong metriko tonelada, Central Visayas sa 18.76 na libong metriko tonelada at ang Western Visayas sa 10.55 libong metriko tonelada. Ang karaniwang presyo ng itlog ay tumaas ng 15.3% sa 7 piso at 45 sentimo kumpara sa nakarang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.